Sinuldo ka na ang labanan sa ngayong trending at kakatapos lamang na Miss Universe 2023. May nanalo na. Ngunit ika nga, #di patapos ang laban. Dahil sa kampo ng Ministeryong Jesus is Our Shield Worldwide Ministries ay puspusan ang paghahanda para sa pinakamatinding labanan na magaganap hindi dito sa ibabaw ng lupa, kundi sa kalawakan. Ito ay upang maipanalo o maagaw sa mga kamay ni Satanas ang kaligtasan, kalayaan at kagalingan ng sangkatauhan at maipalaganap ang apoy ng Apostolic Revival sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Nitong mga nakaraang araw ay hindi nga lamang patungkol sa Miss Universe ang trending o pinag-uusapan ng buong mundo. Naging usap-usapan din sa bansang Pilipinas ang karimarim-marim na krimeng naganap sa loob mismo ng pampasaherong bus. Kasabay nito ay ang takot na bumalot sa Mindanao nang ito ay yanigin ng magnitude 6.7 na lindol kung saan ay may mga nasawi. Lubog naman sa baha ang ilang bahagi ng bansa dulot ng mga pag-ulan at sa pagbabanta ng bagyong papasok umano sa bansa. Sa mga ganitong pangyayari, dito pumapasok ang kahalagahan ng pananalangin dahil ang Diyos lamang ang may kakayahang baguhin ang lahat ng sitwasyon o pangyayari at ang may kakayahang pigilin ang mga banta ng kapahamakan, kamatayan at kasalanan ng bawat tao na walang ibang may gawa nito kundi ang mga diablo at demonyo sa impyerno. Kaya naman, hindi na maaawat pa ang dakilang pagtitipon ng mga Living Like Jesus Apostolic people sa lugar ng Inares Center, Antipolo City upang lumusob sa malaking digmaan sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno sa pangunguna ng apostol ng Diyos na si Apostle Renato D. Carillo. Ito ay upang agawin at iligtas ang lahat ng kaluluwa ng bawat tao kay Satanas sa kanyang pagkitil ng buhay sa iba't ibang kaparaanan. Makapangyarihan ng panalangin dahil ito lamang ang tanging paraan ng pagkawasak ng lahat ng gawa ng diablo sa impyerno, sa pamilya, sa church, lalo na sa bansang Pilipinas at tungo sa buong mundo. For prayer changes the situation. Makapangyarihan ng pananalangin dahil sa pamamagitan nito, ginagawa ng Diyos na ang mga imposibleng bagay ay maging posible. Ano yung mga imposibleng bagay na pwedeng gawin sa pamamagitan ng panalangin? Napakalawak na maraming maaabot sa pamamagitan ng kaligtasan ng kaluluwa, kalayaan at kagalingan. Sa pamamagitan ng panalangin, nakakagalaw ang Diyos. Dahil hindi gagalaw ang Diyos malibang may manalangin. Ang sabi sa salita ng Diyos, Isaiah 45:11, "Thus says the Lord, the Holy One of Israel, and His Maker, ask me of things to come concerning my son and concerning the works of my hand, and you command me." Ang sinasabi sa salita ng Diyos na, ask me things to come concerning my son and concerning the works of my hand, and you command me. Yung sinasabi ng you command me, tayo po, inuutusan niya po tayong manalangin. Dahil hindi gagalaw ang Diyos malibang tayo humingi sa pamamagitan ng panalangin. Our prayers fulfills the prophecy. Our prayers move the hands of God. Panalangin ang magdadala sa church sa perfection at panalangin ang magdadala ng greatest awakening na iniintay ng buong mundo. Huwag po nating kakalimutan kung sino ba talaga yung kaaway natin. Napaka-importante po nun. At sa ngayon po sa binasa natin mga passage, sino po ang kaaway natin? The devil. Sino po yung umaatake? Tayo. Sino atake natin? Si Satan. Hindi po natin hinihintay na atakihin niya tayo. Tayo po yung umaatake. Yun ang ibig sabihin sa engaging the enemy. Engaging. You don't sit down and watch Satan steal, kill, and destroy. You rise up and engage him to a battle, to a fight. Because the devil will not surrender without a fight. He will never give up without a fight. He will fight. Suicide po si Satan eh. How do you engage them? How you attack them? How you start a battle for them to be defeated and for their works to be destroyed? Number one, you must confront them. How do you engage them? By confronting them. That is going to the enemy's camp. By using your power and authority. Matthew 16:19. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Whatsoever you bind on earth will be bound in heaven. Lawfully bound.
Whatsoever you lose on earth will be loose in heaven. Lawfully loose. At pagdating po sa kaaway, ang isabihin nun, lawfully arrest o lawful arrest. Hindi makakatanggi si Satan kasi sang-ayon sa batas siya nagkasala at dapat siyang dakpin. Yun ang ibig sabihin. Kaya pag si Satanas, ginamitan mo ng authority, ginamos mo siya in the spirit, ginamitan mo ng power, you arrest him lawfully, wala siyang magagawa kundi sumurrender at pumunta ng kulungan. At hindi siya pwedeng umayaw because God will implement the law. Because He has given us the power and authority. How you engage the enemy? Through prayer and fasting. Dapat ang prayer mo militant, aggressive, coercive, violent. So prayer and fasting is a powerful tool or weapon against the enemy. That is how we engage the enemy. Magsisimula nga ang matinding digmaang magaganap sa spiritual at physical realm sa November 23 to 24, 2023, araw ng Huwebes at Biyernes na magsisimula sa oras na 2:00 ng hapon. Layunin ng mga Living Like Jesus people na pabagsakin at tupukin ang kuta at mga gawa ng kaaway sa sangkatauhan at upang ipakalat sa buong body of Christ sa Pilipinas at sa buong mundo ang apoy ng Apostolic Revival. Mga minamahal, bukas na magaganap ang paggigimbal ng Diyos sa kuta ng kaaway sa pamamagitan ng maapoy na pananalangin ng mga Living Like Jesus people. Ipanalo natin ang labang ito. Tayong lahat ay magkaisang manalangin at mag-ayuno at ating baliktarin ang bansang Pilipinas at ang buong mundo patungo kay Kristo. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.